Ganito na nga kakapal yung yelo sa baba ng ref namin kaya kailangan na nga po ito i-defrost. Ngayong 2026 nga kumarites, pangalawang defrost ko pa nga lang ito. Naka-on nga lang po yung ref namin at malakas na talaga magyelo at magpalamig ng mga nakalagay na soft drinks. Pero kahit naka-on lang yan kumarites, ganito nga po kadami yung naiipon niyang yelo. Matagal na rin talaga tong ref namin kumarites kaya naman talaga iniingatan nga namin. Fast forward, nalinisan na nga po iyan ni Jowa kaya binalik nga lang po yung mga nakalagay dito. Gabi po talaga ako nagdi-defrost para naman nga po ay hindi nga po bukas sara yung ref. Pinakauna nga po namin itong kinuha sa home credit at pinakalas na rin talaga. Bago nga mag-pandemic kumarites ay kinuha namin ito. Kayo ba kumarites, makailang beses kayo mag-defrost ng inyong ref? Iba kasi halos sa isang linggo abay isang beses nagdi-defrost pero ako nga po ay talaga namang napakabihira lang. Nauubos na nga rin po yung 1 liter na tubig namin kumarites pero wala nga kaming mahanap na stock. Ay comment na akong sasagutin kumarites kung lahat daw ba ng sahod ni Jowa ay binibigay sa akin. Ang dami nga pong laman ng tindahan namin. Pagod pala ni Jowa kahapon Saturday kaya pinamili ko nga po ng stock dito sa tindahan. Yes po, simula pa talaga dati ay binibigay niya na po talaga sa akin yung sahod niya. Tama na nga rin po pala yung payslip. Pero hindi lang naman po talaga si Jowa yung kumikita sa amin kasi ako din kahit nasa bahay lang ay kumikita din. Yan yung pag-a-affiliate, number 1 nga yun kumarites. Siyempre mas maganda pa rin talaga na kumikita tayo kahit nasa bahay lang. Affiliate, hindi ka lang kikita, magkakaroon ka pa ng mga libreng gamit sa bahay. Kung nga ba nagsimula or natuto ako sa pag-affiliate, may di ka alam, mag-search ka lang sa YouTube ng mga tutorial. By step, hindi madali sinasabi ko sa inyo pero kung wala kang tiyaga, wala kang nilaga. Mga 3 months din yata na bago ako kumita talaga sa affiliate. Sabi ko ngang malaki na malaking bagay nga po na nakatulong sa amin. Importante na desidido ka sa ginagawa mo at kailangan talagang mag-aral ka. Pag-aralan mo kung ano nga yung ginagawa nilang diskarte. Yan pwede na isang araw ka lang mag-post or di kaya sa loob ng isang linggo, 2 beses. Dahil ang importante dapat consistent ka nga. Kailangan ini-enjoy mo rin talaga yung ginagawa mo para naman hindi ka masyado mapagod. Nag-umpisa ko marites na nakabayad na kami ng utang at ito nakakaipon din nakakapagawa na nga ng bahay. At syempre yung sahod nga ni Jowa ay napupunta sa tindahan. Dahil sa mahal ng bilihin at sa panahon ngayon hindi na talaga makaka-survive pag yung jowa mo lang or yung partner mo lang yung magtatrabaho or kumikita. Kailangan na rin talaga sila tulungan para naman nga po makaahon tayo kahit hindi naman nga yumaman. Magkaroon ng extra pera at syempre para sa future nga ng mga anak natin. Sa dahilan kung bakit maraming ang stock itong tindahan ko kumarites kasi hindi nga ako basta-basta nagpapautang na. At hindi ka naman nga po magpautang hindi ibig sabihin no na talaga namang wala nang bibili sa'yo. So dati nung maluwag pa ako sa pagpapautang abay talaga namang wala nang ang stock yung aking tindahan kasi naman nga po nasa utangan na tapos hindi ko mapaikot yung puhunan. Start siya nung 2025 na talaga namang pag hindi naman taga rito at hindi ko naman nga po suki ay hindi na ako nagpapautang. Ngayon nga po ay 2 na lang yung umuutang dito sa tindahan ko. Kapatid na lang ni Jowa. So kung may umuutang naman nga po sa akin ay may limit. Isa din sa dahilan dahil wala na nga akong binabayaran na utang na arawan, lingguhan at buwanan. Kasi minsan imbis na mapapaikot mo nga yung tubo mo abay napupunta na nga lang po talaga sa pambayad. Okay lang naman magkautang basta nababayaran nga natin sa oras. Syempre galing nga rin ako dyan kumarites at malaking bagay din nga na may nagpapautang sa atin. Kung once na hindi na nga tayo nakakabayad at nasira na nga yung pangalan natin sa mga tao abay sayang at baka pag kailangan mo nga ng pera wala ka nang malapitan. Kaya importante na kung uutang ka ay yung kaya mo lang bayaran at dapat maipaikot mo siya ng tama. Kasi kung umutang ka lang tapos pinanghanda sa birthday abay paano mo siya babayaran dahil ubos na nga at kinain na. Utang ka para may pabinyag abay paano mo siya babayaran kung wala ka naman ng pagkukuhaan na pagkakakitaan. Kukuha ka galing sa sahod ng jowa mo na kulang pa sa pang-allowance. Meron pang uutang para nga po may pang-swimming o diba parang sayang nung pera. Pero sasabihin sa'yo at least nag-enjoy. Enjoy now, iyak later naman sa pagbabayad ng utang. Wala dati pa talaga, inuuna ko munang mag-ipon. At least kahit papano nga ngayon nakakapag-swimming na kami pag gusto namin. Nakakakain sa labas kahit walang okasyon. Or nakakain ng Jollibee, McDo, tsaka mag-inasal. Kasi yun nga po dati pag may okasyon lang. Importante na nakaplano talaga yung ating pagkakagastusan. Hindi na nga natin kailangang umasa sa ibang tao at manghiram ng kanilang mga ipon. Tapos pag hindi tayo napahiram, abay sasama pa yung loob natin. Karapatan naman nga sila tumanggi kasi ipon nila yun at saka hindi naman nga tayo kasama sa budget doon. Pag siningil ka natin hindi ka na nakabayad at sasama na nga yung loob mo doon sa naniningil. Abay yung perang hiniram mo, pinagpuyatan, pinagpaguran nga yun para nga po maipon. Tapos babaliktarin mo na nga at ikaw na nga yung biktima dahil sinisingil ka na wala kang pambayad. Para bang yung may kasalanan na nga ay yung nagpautang. Kaya ngayon talaga ay hindi talaga ako
magpapautang na, lalo na pagdating sa pera. February may pinahiram ako kasi yung anak niya wala nang madede at hinaantay lang yung padala ng jowa niya. Hindi ngayon, hanggang ngayon hindi pa nga nakakapagbayad. O kilala ko yun dahil ko-parent ko ngayon, tapos naglalaro kasi yun ng scatter. Abay baka nabaon na sa utang kakalaro ng scatter. Hindi ko alam kung saan napupunta yung hiya ng mga nangungutang na hindi marunong magbayad. Kasi kung ano-anong dahilan na nga yung sinasabi sa akin pag sinisingil ko siya, dahil iba naman talaga yung utang at saka sa bigay. Hold yung sahod ng jowa niya at kung ano-ano nang reklamo at palusot yung sinasabi niya sa akin. So, tingin ko yung hiniram niya sa akin, abay pinang-scatter nga lang niya iyon. Kaya lesson learned na rin talaga yun sa akin, kumarites, na hindi talaga ako nagpapahiram na ng pera. Hindi na lang namin ng pagkain, abay mabubusog pa kami. So nag-refill nga po ako ng mga candy dyan, kumarites, kasi kalahati na lang yung laman at mas maganda talaga pag puno nga yung ating mga organizer. Kami akong pinamili ng biskwit kasi nga pasukan na at marami na nga bumibili ng mga pambaon nila. Kakamura ka talaga pag sa grocery ka bibili, pero pag sa grocery ka nga bumili, panigurado wala pang pasukan, ubos na iyan. Sa tindahan naman pwede kang bumili ng paisa-isa. Panigurado lalakas na naman nga po yung mga munting tindahan dahil sa mga bata or pambaon nila. Kaya alam ko marami na naman nga po mga tindera nagigising ng maaga at magsasarado ng maaga. Nakapalo na sa akin na dati pa, paulit-ulit lang talaga yung ginagawa ko sa araw-araw. Kung hindi naglilinis ng bahay, nag-arrange ng tindahan, nagdi-DIY or di kaya namimili ng mga paninda. Wala din naman kasi talaga ako hilig lumabas. Gugustuhin ko na nga lang matulog pag may free time ako. So sakto kagabi pa pala naubos itong Nescafe stick namin, tapos itong naka-refill na Magic Sarap, kaya ginawa ko na. Pero bago ko nga ginawa ito, kumarites, nagsimba pala muna ako kaninang umaga, din pagka-uwi ko natulog ulit. Kaya naman hapon ko na nga po ina-display yung napamili namin kagabi. Ito lang yung kagandahan pag wala kang ang amo. Yung tindahan mo ay nasa baba lang ng bahay mo. Magagawa mo siya at makikilos mo siya sa oras na gusto mo. So syempre alam nyo naman na lagi talaga ako nagre-refill itong mga gatas, Milo at kape, kasi ito talaga yung araw-araw na binibili sa tindahan namin. At hanggang ngayon recommended ko pa rin talaga itong ating organizer. Check out ka na niya, 9 pieces na nga po yan, 100 plus lang. Sobrang gamit na gamit ko to sa tindahan, halos lahat ng mga organizer ko ay ganito. Sinisan at maganda sa tindahan tingnan. Ito lang yung mga size, sa kagaya kung ang maliit lang yung tindahan. Ang dami kong nakikitang mga organizer, pero ito lang talaga yung affordable at maganda tingnan. Kaya kung gusto nyo nga rin ito ay mag-check out na kayo. So yun lang muna, kumarites, salamat sa panonood, follow for more, God bless us, at sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.